Hallelujah, hallelujah, I live in remembrance. Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Bumabati po sa inyo ng magandang buhay, magandang araw, maganda po kayong lahat, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kung ako naman po ang inyong tatanungin sa awa at biyaya ng Panginoon, nasa mabuti naman po akong kalagayan. At sa araw pong ito, part 2 na po tayo ng ating pong pag-aaral tungkol po sa setting goals and establishing priorities. Siguro po ay nagtataka kayo bakit po tumatalakay ako ng mga bagay na ito. Naniniwala po kasi ako sa katotohanan na more men fail through lack of purpose than through lack of talent. Maraming mga tao ang nagfe-fail not because they lack the talent. They have the talent. They have the abilities. They have the know-how. But the problem is yung purpose. Yung pong pagsiset ng proper goal. Yung establishment of proper priorities. Doon po madalas nagfe-fail. Kaya nga po kung nakaset ang goal, nakaestablish ang mga priorities, kahit po hindi ganun karami ang talent, mas maa-achieve ng tao ang mga bagay na gusto niyang i-achieve. In fact, sabi po ng Ephesians 5:15 to 17. Ang sabi po diyan, live life then with the due seasons or with the due sense of responsibility, not as men who do not know the meaning of life, but as those who do. Make the best use of your time despite the evil days. Don't be vague but grasp what you know to be the will of God. Sa ibang translation, sa Amplified Bible, ang sabi, look carefully then how you walk. Live purposefully. Live purposefully and worthy and accurately, not as the unwise and witless, but as wise and sensible. Intelligent people making the very most of your time, buying up each opportunity because the days are evil. Therefore, do not be vague and thoughtless and foolish, but understand and firmly grasp the will of God or the will of the Lord in your life. Purihin po ang Diyos sa pagkabasang ito ng kanyang mga banal na salita. Sa umaga pong ito, bilang pagpapatuloy po ng part 2 ng goal setting, kung kayo po ngayon lang sa channel na ito, balikan nyo po yung pong ating pag-aaral noong nakaraang Friday. Yung pong part 1 ito. Sapagkat ito po ay series, patuloy po ito, kaya importanteng nasimulan nyo yung unahan kung gusto nyo pong makuha ang kabuuan ng pag-aaral na ito. So ngayon pong araw, ang atin pong tatalakayin ay how does goal setting relate to the will of God? Sabi po ng iba, hindi, wag na tayo magplano. Hayaan natin kung ano mangyayari yan. Wag na tayo magplano. Let us not set goal because whatever God wants to do, it will happen. Tama naman po yun. Wala pong question doon eh. Kaya nga po sa umagang ito, ang ating pag-uusapan, how does goal setting relate to the will of God? Alam niyo po mga kapatid, aminin natin o hindi, goals can be affected by some or all of the following. Number 1, it will affect your friends. If you don't set goals, it will affect all the relationship that you have. Friends, family, even the circumstances, your personal needs, and even your culture. Tandaan po ninyo mga kapatid, ang buhay na ito ay umiikot sa pagbabalak. Kung ano man yung nangyari sa iyo ngayon, hindi po ito produkto ng singaw o ng aksidente. Kung ikaw ngayon ay nariyan, ikay plano. You are a result not of an accident, but a plan. There is somebody who planned to happen whatever you are right now. So, importante po ito. How does goal setting relate to the will of God? A,
Goals can be affected by some or all of the following: friends, family, circumstances, personal needs, and culture. Letter B, goals must be submitted to God and it must be in harmony with His purpose for our lives. Kailangan po yung ating mga pagbabalak ay in harmony sa kalooban ng Diyos. Ito ang problema. Kristiyano ang kausap ko ngayon. At sinasabi ko sa kapatid kong Kristiyano, importante na sa mga balak mo ay ipagkatiwala natin sa kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Hindi po ba? Kaya nga po sinasabi ng Proverbs chapter 3, verse 5 and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. Ayun naman po ang prinsipyo niyan. So sa goal setting, sa pagpaplano, importante na ito ay aligned sa kalooban ng Diyos, in harmony to His purpose in your life. The problem is, how do we know the will of God? Kaya nga po, ang goal setting, kasabay po yan ng dapat pagkaalam sa mga basic principle ng Diyos. Dapat po lahat ng gagawin natin is in alignment sa kanyang mga doktrinang itinuturo sa banal na kasulatan. Kaya importante ito. Tandaan po ninyo, mahalaga ang mag-goal setting, pero kung ang goal na iseset mo is contrast to the will of God in your life, sa halip na mapabuti, lalong napapasama ang mga tao. Kaya nga po, importante to set goals in relation to the will of God. Kaya babalik lang po tayo sa basic. Magpapaikot-ikot lang po tayo na ang lahat ng mga pagpapasyahan natin sa buhay, ang huling otoridad ay ang salita ng Diyos. Sola Scriptura. The basis of every goal, the basis of every decision, the basis of whatever you plan to do in the future is the Scripture. Because goals can be affected by some of the following. Di po ba? Yung kung ano yung mga gusto ng magulang natin, doon tayo minsan na i-impluwensyahan tayo nito, na-i-impluwensyahan tayo ng culture, na-i-impluwensyahan tayo ng mga kaibigan, na-i-impluwensyahan tayo ng pamilya, ng sirkumstansya, at nung pangangailangan. Yung mga inilista ko sa ibabaw na yan, mga kapatid, yung mga cause that affect our goal settings. Di ba minsan, bakit napapahamak yung iba? Kasi pag wala kang goal, aayon ka na lang sa goal ng iba. Pag wala kang goal sa buhay mo, patatakbuhin ka ng goal ng iba. Lalo na kung ma-impluwensya yung mga kaibigan mo, naku, halika na, tigilan mo na yung mga gagawin mo. Di ba? Yung simpleng bagay lang. Nakaplano ka sa maghapon mo na meron kang gagawin. Meron kang plano na gagawin mo sa maghapon. Nakapakipakinabang. Pero biglang may darating. Oy, halika na, tigilan mo muna yan. Marami pang araw yan. Sumunod ka sa amin. Sumama ka sa amin. Ano na nangyari? Di yung goal na isinet mo for that day na itchapwera na because you were influenced by a friend. Family. Marami pong mga gusto ng ganitong kurso, ganitong pag-aaral, ganitong career. And yet, dahil po sa dikta ng mga magulang, wala po silang nasunod, kundi sundin ito, hindi sila mahusay doon. Hindi po sila magtagumpay kasi wala doon yung kanilang puso, wala doon yung kanilang talento. Kaya yung mga goal natin sa buhay, ang pangunahing basis kung ano yung pagkakadisenyo ng Diyos sa'yo. At maniwala ka man o hindi, kapatid, kung Kristiyano ka, isa-isang ililinya ng Diyos at ituturo sa'yo kung ano ang mabuti niyang plano sa buhay mo. You just need to read His words. You just need to get to know Him more. And He will talk to you through the Scripture about His plans and purpose for you. Hindi po yun sasablay. Wala pong extra revelation na hinihintay ka pa na manggagaling kung kani-kanino. Nakasulat sa Biblia ang lahat ng kailangan mo sa buhay mo. Kaya yung mga plano mo, kung saan mo gagastahin ng pera, kung ano ang gagamitin mo, kung anong mga bagay na desisyon mo, hanapin po ninyo, maniwala po kayo hindi. Nakasulat sa Bible lahat yan. And because we are being influenced by
friends, family, circumstances, personal needs, culture, it is but very important na isubmit natin sa Diyos ang lahat ng ating mga goals. Amen po ba mga kapatid? Kaya ang simbahan, pangunahin eh. Pag nagpaplano po ba simbahan, ano bang iniisip natin? Yung gusto natin o yung gusto ng Diyos? Saan natin ilalagay ang pinakamalaking budget? Sa gusto natin o sa gusto ng Diyos? Sino ang ating susuportahan? Yung gusto natin o yung gusto ng Diyos? Pag-isipan lang po natin. At kayo na nasa leadership, if you are part of the leadership, responsibilidad, pananagutan po nating malaki sa Diyos. Kung ang mga pinagagagawa natin sa loob ng simbahan ay yung mga bagay na plano lang natin without consideration and without, if not in harmony with the purpose of God in the organization or in our life. Nakuha niyo po yung pinupunto ko? Goal must be submitted to God and must be in harmony with His purpose for our lives. See, goal setting before the Lord is more goal discernment. Ulitin ko. Goal setting before the Lord is more goal discernment. Ano pang ibig sabihin nito? Kapag tayo po ay nagplano in accordance to the purpose of God, nagiging sensitibo tayo sa pagtupad ng mga goal na ito dahil alam natin na ang pagtupad sa mga goal na ito ay pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Pero pag nag-set ka lang ng goal na ang layunin mo ay matupad ang mga gusto mo without consideration with the will of God, then ikaw lang. Kaya nagdidili-dali tayo, kaya tayo nagpo-procrastinate, kaya po hindi natin tinutupad kasi para sa atin lang naman yun eh. Pero tandaan po ninyo, magiging more discerning ka kung ang goal na isinet mo is set before the Lord. Letter D. When God's goal are discerned and set, God will cooperate with us in the reaching of those goals. Naniniwala po ba kayo doon? Sapagkat kasama ang Diyos sa pagpaplano, kinonsider ang Diyos sa mga pagpaplano, maniwala man kayo o hindi, nakikipag-cooperate ang Diyos sa pagtupad ng mga layunin yun. Walang pinakamasarap kasama sa mga plano kung hindi ang Diyos. Amen po ba mga kapatid? Kaya po sa pagpaplano ng pag-aasawa, pagninegosyo, pagkakaroon ng mga anak, pagpili ng karir, lahat po ng yan, kung anumang plano yan, kailangan kasama dyan ng Diyos. Amen, mga kapatid? At kapag hindi po kasama ang Diyos sa mga goal na yan, at hindi na-consider ang Diyos sa mga goal na yan, maniwala man po kayo o hindi, masalimuot ang magiging takbo ng pamumuhay, pamilya, pag-aasawa, trabaho. Pero mga kapatid, tingnan po ninyo, yung career path, yung career move, lahat po ng ito, kapag kinonsider nyo ang Diyos, masarap magtrabaho, hindi burdensome, hindi mabigat, hindi stressful. Why? Kasi alam mo, kasama mo ang Diyos sa plano na yun eh. At kapag inilagay ka ng Diyos, hindi naman guarantee na wala kang problema doon, nang wala kang trials doon sa bagay na yun. But, there will be a guarantee of help from the Lord. Kasi ang paniniwala at pananampalataya mo inalaw ng Diyos ang bagay na yun na maganap sa buhay mo. At siya ang may palatuntunan nun. Hindi po ba? So when God's goal are discerned and set, God will cooperate with us in reaching those goals. Kaya minsan, lahat po ng bagay sa pag-evangelize, naku po, wag naman puro isipan na lang ng tao. Wag po naman on the purpose lang of the numbers na papasok sa loob ng simbahan. Hindi ko po sinasabing wag mag-set ng goal. Hindi ko po sinasabing wag mag-strategize. Hindi ko po sinasabing wag gumawa ng mga objectives. Hindi po yun ang layunin, pero dapat po in accordance sa gusto ng Diyos. Kagaya po ng binanggit ko na nakaraan, plano din naman yung pagtatayo ng tore.
with a city, with a name. Doon sa Torre ni Babel. Goal din naman yun eh. Pero ano, ang goal nila, lumaki yung kanilang sakop, magkaroon sila ng sikat na pangalan, at matanyag yung kanilang tore. Ganyan ang trabaho ng maraming simbahan eh. Yan ang layunin ng maraming mga manggagawa ngayon. 1,000,000 miyembro sa ganung panahon. Para ano? 1,000,000 miyembro. Ito nga 10,000, di nyo mapamahalaan eh. 1,000,000 pa. Nakuha niyo po mga kapatid. Hindi kayo handa. Hindi handa ang organisasyon sa ganung kalago. Dahil itong maliit, hindi nga mapamahalaan. Paano pa pag malaki? How can God entrust you of something that you cannot handle? Hindi nga palago, paatras pa eh. Tapos, 1,000,000 in 2032. What kind of a goal is that? Is that according to the will of God? Is that the purpose of God? Well, sabihin nyo, yes, that is the purpose of God for me. Ang isang purpose ng pag-goal setting ay ang makita kung ito'y realistic o ito'y isang suntok sa buwan. Mga kapatid, para lang huntore ni Babel yan. Ang Diyos mismo ang gagawa ng paraan para ibagsak ang mga pangarap na bunga ng kahambugan. Diyos din ang magbabagsak kung ang mga pangarap at ang goal na ginagawa ay gusto lang ng mga tao para sila ay maitaas. Letter E. Goals can actually become statements of faith regarding what we believe to be God's will for our lives. Good or bad goals, tandaan po ninyo, it will become a statement of faith. Kaya marami pong nananampalataya sa mali eh. Doktrinang mali. Ako, lalaban ng patayan. Kahit alam na sablay na sablay. Yung iba po, ngawa na ngawa, wala namang naiintindihan, may masabi lang. Hindi alam kung ano yung mga tinitindigan, pero makakomment lang. Nakakatuwa yung mga yung mga nagko-comment po minsan sa Tinig ng Pag-asa. Na minsan lang naligaw, noon lang nakapakinig. Hindi naman naiintindihan kung ano pinanggagalingan ng pagtuturo. Gaya po nito, kaya lagi ko pinapaalala eh. Balikan nyo yung part 1 bago kayong mag-react sa part 2. Minsan po ganun eh, no po? Tandaan po ninyo, kung ano man yung goal mo sa ginagawa mo, it will become a statement of faith. Kasi goal mo yun eh. Kaya kung ang goal mo, kapatid, ay pansarili mo without considering God, ilalaban mo ng patayan ito. At ang goal na ito, ang titindigan mo, ipagpapatuloy mo, hindi mo iatras. At ganun po, maraming mga leader ngayon, napalaot na eh. At napalaot na, hindi mo na kayang pabalikin. Talaga hong ilalaban na ho ng dikdikan yun, kahit alam na mali. Kahit na alam na hindi yun ang prioridad. Kahit alam na yun ay nagtutulak, hindi pasulong, paatras, ipagpipilitan. Kasi anumang goal na naiset will become a statement of faith. Kaya napakadelikado rin ng mga balak na ito. Delikado po ang pagbabalak. Anumang pagpaplano, delikado ito, lalo na kung ikay tagapanguna ng isang malaking organisasyon. You need to be very careful kung anong mga ipapahayag mo, kung anong mga declaration mo, kung ano yung stand mo, kasi it will affect the backbone of the entire organization. Alam niyo po ba mga kapatid, kaya po si Pangulong Duterte talagang binabantayan ng kanyang mga tagapayo ang bawat tayo niya sa interview eh. Hindi nila kasi alam kung ano sasabihin ng Pangulo eh. Eh minsan, kapag nagsalita na, bunga ng emosyon, hindi na nila makontrol. Minsan, labas na dun sa goal na isinet ng organization. Kaya po, mahalaga po sa organization yung mga saligang batas, mahalaga po yung doktrinang tinitindigan. At dapat po ang unang mga nakakaalam niyan ay ang mga leader na mangunguna. Ano po ba ang simulain? Ano ang pinananampalatayanan? Ano ang turo ng banal na kasulatan? Kasi hindi opinion mo lang ang bagay na ito, kundi ito ang tatayuan ng mga nasa ilalim ng mga pinangungunahan mo. Kaya importante, kasi ang goal nagiging statement of faith.
Nagiging katawa-tawa tuloy yung mga nasasakupan. Nagiging katawa-tawa yung mga nasa ilalim. Nagset ng isang suntok sa buwan na goal ang nasa ibabaw, ang mga nasa ilalim. Paano natin naaabutin yan? Nakuha niyo po mga kapatid? Pupukpukin naman ang pupukpukin ng mga nasa ibabaw, yung mga nasa ilalim para pasunurin sa kanila. Realistic pa ba? Lalo na pagdating sa usapin ang pera. Lako po, lahat piga dito, piga doon, piga dito, piga doon. Kaya hindi na malaman ngayon papaano tutugunan itong pangangailangan ito, lalo na sa pera. Yung mga bulaang guro ngayon at mga leader ng relihiyon na wala nang alam kundi manghingi ng pera sa kanilang mga nasasakupan, gagamit ng mga talata ng Biblia na ang pangunahing goal ay kuhanan ng pera itong mga maliliit na mga kaanib. Napakarami po niyan ngayon. Kaya mga kapatid, tandaan po ninyo, ano man yung goal ng tao, kay mabuti o masama, nagiging statement of their faith. Regarding, that will be a statement of faith regarding what we believe to be God's will for our lives. So, tandaan, this statement of faith can become our faith confession as we walk out our destiny. Kaya, minsan, pag naiset na po, at na-establish na, ang hirap na pong baguhin, ang hirap na pong pilipitin sapagkat eto na po yung mindset. Kaya importante po talaga, bago pa lang simulan ng lahat ng bagay, ay alamin, unawain kung anong kalooban ng Diyos at i-align natin doon sa kalooban ng Diyos ang lahat ng goal at objective ng ating mga buhay. Amen? So, how does goal setting relate to the will of God? Yan ang sagot. Kailangan nating i-align. Dapat po in harmony to the will of God ang mga goal na iseset ng bawat isa sa atin. Kasi naaapektuhan tayo at ang goal na iseset natin ng maraming mga bagay. Amen? Now, puntahan natin yung karakteristik ng tinatawag na good goal. Kasi meron pong bad goal di po ba? Meron pong goal na against the will of God. Tingnan po natin ngayon naman yung karakteristik ng isang mabuting adhikain. What are some characteristic of a good goal? For goals to be effective, they should have the following characteristic. Ito po mga kapatid, ang isang halimbawa ng magandang goal. 1. Goal should be specific. Basic. Yes. Dapat po specific. May goal kayo. Ano yung goal mo? Example. Meron pong, tinatawag non-specific goal. Ito yung non-specific goal. I want to become a better husband. Napakalawak niyan. Gusto kong maging mabuting asawa. That is non-specific goal. Paano ka magiging mabuting asawa? Anong gagawin mo para ka maging mabuting asawa? Yun po yung tinatawag na example of a specific goal. Ang specific goal, I will pray with my wife for 10 minutes each day. Maaaring sa bagay na yon, I can be a better husband. Nakuha niyo po mga kapatid. Pero maging simbahan, minsan po talaga namang they set a very, very non-specific goal. Ang nakakatawa, minsan naglalagay ng specific goal, hindi naman letter B, hindi realistic and achievable. Pastor, maganda yung aming specific goal. 1 million in 2032. Yes, that is specific. But the next question, is that goal realistic? Is that goal achievable? Kayo na po ang sumagot mga kapatid. Example of a non-realistic goal. I will read the Bible through every month. I will read the Bible through every month.
That is not realistic. The realistic goal is, I will read the Bible 30 minutes a day. That is realistic. Yung basahin mo ang Biblia sa loob ng isang buwan, maging ikaw, hindi ka maniniwala dun eh. Kahit kanino mo ikwento yun, hindi sila maniniwala. Pero, kung sasabihin mo, babasahin ko ang Bible 30 minutes a day, then that is realistic. And who knows, by reading your scripture 30 minutes a day, sa loob ng isang buwan, marami-rami ka nang mababasa, but not the entire Bible. Nakuha niyo po mga kapatid? Dapat realistic naman at achievable. Wag naman yung suntok sa buwan. Sinong pinaglololoko natin nun, di ba? Una, niloloko natin yung ating mga sarili. We place a very unrealistic goal. Ano po mangyayari? Papagurin mo sarili mo sa pagkukumahog sa isang bagay na hindi ka na mag-e-enjoy sa buhay dahil you are preoccupied on achieving the non-achievable goal. At the end of the day, there will be frustrations. Frustrations on the leadership and frustrations on the people that do the work. It should be realistic. Dapat nga smart di ba? No? Smart. Dapat po measurable. Ano yung mga non-measurable? Example of non-measurable. Ito. I want to be an attorney. I want to be a pastor. Paano mo i-measure yan? Yes, you want to be an attorney, you want to be a pastor, you want to be a doctor. Ang measurable goal, I plan on graduating with my law degree in 6 years. I plan on being a pastor by studying the theology course in 4 years. That is measurable. Nakuha niyo po mga kapatid. So, yan po yung some characteristic of a good goal. Marami pa hong iba. Di ba? Smart nga yun. Specific, measurable, at ano ba yung A? Time-bound, yung letter T, at etc. Pero yun na lang po ang aking binigay na example. Para hindi na po masyadong komplikado. Yan po yung importanteng mga ingredients. Now, what are some additional guidelines for setting goals? Ano pa hong mga dapat na idagdag? Una, when setting goals, letter A, calculate the amount of time, energy, and effort that is needed to accomplish the whole task. Importante ito. I-calculate yung panahon, yung effort, yung enerhiya na kailangan mo bago matapos ang task. Si Nehemiah po, nung itinayo ang walls of Jerusalem, ang galing, 52 days lang yun eh. Kasi talaga namang nagawa ni Nehemiah na iplano. Nakipag-usap sa hari, nang hingi ng passes, humingi ng lumber, humingi po ng mga tulong. Tapos kinalculate niya po ito. Ilang tao ang gagawa nito sa harapan ng fish gate, sa harapan ng bahay ni ganito, sa harapan ng bahay ni ganon. In 52 days, the walls of Jerusalem was finished. Sa Luke chapter 14, verse 28, ang linaw po na sinasabi dyan. Sino pong magtatayo ng bahay na hindi mo nakakalculate yung presyo o yung tore na itatayo dyan? Hindi mo ba ikakalculate muna natin ang lahat bago natin gawin? Kasi kung hindi natin matapos, pagtatawanan tayo. Imagine niyo, you set a 1 million goal in 2032. Sasabihin mo kasi, baka patay na ako ng 2032, kaya bahala na yung iba. That is a very foolish kind of goal. Kasi kahit patay ka na, pinagtatawanan ka pa nung mga susunod sa iyo. Kung nisakaling kingan, ay hindi mo naabot yung bagay na iyong gustong abutin. Kaya you need to calculate.
Pagdating ng panahon na yon, ano na? Mga minamahal na mga kapatid, ako po, no? Pasensya na po kayo. I just want to give Canada as an example. The Ministry of Canada as an example. Calculated po yung aming mga hakbang. Calculated po yung aming mga plano. Kasi po ang kinukonsider naming pangunahin, hindi yung resources na meron kami. That is something to be considered also. Pero ang una pong consideration namin ay kung gusto bang ipagawa ito ng Diyos sa amin. Kapag ang Diyos sa kanyang mga plano at layunin ay pinapahintulutan ang aming mga balak, tulong-tulong po kami kasama ang mga manggagawa at ang mga pastor na isasakatuparan namin ang mga bagay na ito. Money is the last consideration. Resources is the last consideration. Gusto ko po kayong bigyan ng one example. Noon pong nakaraang taon, August to be exact, August last year, 2020. Nung last year, nagplano po ang Unida Christian Church of Canada Board, Mission Board, kung anong mga balak na isakatuparan sa taong 2021. Ngayon po yun. Alam niyo po, we plan to start a mission at Yorkton, Saskatchewan with an intention na suportahan ito at suportahan ang mga gawain. Tapos may mga pastor kami na hindi pa kumpleto ang sweldo. Nung last year, hindi pa po minimum wage. So, sa plano namin po, wala kaming pera. Hindi po namin alam kung saan kukunin. Pandemya pa. Pero alam niyo po, wala kaming ginawa kundi turuan lang ang mga miyembro. Turuan lang ang mga miyembro ng tungkol sa vision, ng tungkol sa goal, ng tungkol sa gustong ma-achieve ng Canada Mission Board sa Canada. Alam niyo po, kukwento ko lang sa inyo, alam niyo po kung magkano pera ngayon ng Mission Board. Mission Board ito, no? Hindi po pera ng Winnipeg, hindi po pera ng Grand Prairie, hindi po pera ng mga lokal. Ito po yung Mission Board. You know how much money we have right now? We have $53,000 from zero last year. From nothing last year. Na hindi namin alam saan kukuha ng pasweldo sa ibang mga pastor. Pero ngayon, yung mga lokal, sila na pong sumasagot ng sweldo ng kanilang mga pastor. Yung mga mission point namin, before ngayon, they can support their own pastors. And right now, we have $53,000. It was reported last night. Can you imagine? Kaya ngayon, saan namin gagastahin yon? Ang problema pa ngayon, may pera. Saan mo gagastahin? Hindi naman dapat nag-iipon ng pera ang simbahan. Kaya ngayon po, ibubuhos namin ito sa mga susunod pang misyon ng Unida Christian Church of Canada. Dito sa Canada, maaring sa Amerika, pabalik sa Pilipinas. Kaya we will be starting our full blast mission in the Philippines. We will plant churches. We will ordain pastors. At ito po ang aming gagawin. Meron na pong sinisimulan sa Makati. If you are from Makati, you can give us a call. If you want to be part of Unida Christian Church of Canada Mission in Makati, we have one in Quezon City. And I myself would like to start an Unida Christian Church in Cavite. Hindi na po namin ito titigilan. Lahat po ng malalaking bayan sa Pilipinas, sisimulan na po namin ng pagtatayo ng mga simbahan. Kaya isang araw, makikipag-usap na po ako ng ilan sa inyo, Tinig ng Pag-asa, Cavite Chapter. Hindi na po virtual, face-to-face. That is part of our goal. But we need to calculate the amount. We need to calculate the time. We need to calculate the energy, the effort.
Kasi wala naman pong hari na makikipagdigma sa kabilang bayang kalaban kung hindi siya handa. Yan po ang binabanggit ng Luke 14. Kaya importante po ang mga bagay na yan. Anticipate distractions, hindrances, obstacle that will most likely be in your path. Na-anticipate na po namin yan. Alam na po namin kung anong magiging bunga. Alam na po namin kung anong magiging resulta. Naunahan na namin yan. Siguro po yung mga nakikinig sa akin ng mga UNIDA, iniisip, magsisimula kayo ng mission dito sa Pilipinas. May mission naman ng UNIDA dito. Take note mga kapatid, gusto ko lang ipaalala, hindi na po kami UNIDA. We stand with our letter. Hindi naman po sinagot yun ng malinaw. Ang sagot po ng Pilipinas ay EUDC ron. Hindi nila tinatanggap yung aming resignation. Anong kapangyarihan yung hindi tanggapin? So, alam naman po nila kung ano nangyayari. We stand with the first declaration, hindi na po kami UNIDA. Yung samahan, yung pong organization, yung UNIDA Christian Church of Canada is no longer governed because in the first place, hindi naman talaga kami governed. Hindi po kami nasasakop, hindi po kami napapamahalaan, wala pong kapangyarihan ang IEUDC sa UNIDA Christian Church of Canada. Kaya, hindi lang kami pwedeng pakialaman sa anumang balak naming pagpaplano ng mga misyon. Na-anticipate na po namin yon. Bahagi po yon ng aming plano. Determine if you are setting your goal too high or too low. Dapat po, natatansya yan. Masyado bang malaki or masyado bang mababa? Yan po'y bahagi ng mahusay na pagbabalak. Determine the practical step that must be taken toward the realization of your goal. Anong mga hakbang? Tapos na po ang aming mission guidelines. Tapos na po yung mga panuntunan na dapat gawin. Gawa na po namin yan. Make sure you spend time in your knees as you prepare your goal. That is prayer. Binugbog po namin ang pananalangin. Binugbog po namin ng paghingi ng awa at tulong sa Panginoon. Ang mga balak na ito, awa naman ng Diyos, dininig naman ng Diyos, pati mga tao, resources na kailangan sa pag-abot ng mga goal. Align yourself with people who are motivated the way that you are. Now, that is what we are thinking. In the Philippines, as we start the ministry, we are looking for people motivated with the same way as we are. Ayaw po namin ng mga sakit ng ulo. Ayaw po namin ng mga hindi kaparehas ng doktrina. Ayaw po namin ng mga hindi ayon sa panuntunan ng Diyos ang mga balak. It must be aligned with the same motivation na meron tayo. And make a covenant with yourself that you will not let setbacks throw you into a state of discouragement. Letter H, write your goal and use them as prayer points before the Lord. And letter I, when specific goals are not reached, set new ones immediately based on what you learned in the process. Amen? Now, next. What has to take place if we are to achieve our goals? If we are to achieve our goals and fulfill our purpose, letter A, we will have to be determined or perseverant. Importante ito. Para maabot yung goal, ay dapat po determined tayo. Hindi po pwedeng atras abante, urong sulong, walang backbone, walang paninindigan. Ang organisasyon na nag-set ng goals tapos hindi determined na ipatupad, hindi determined na gawin, ay hindi mo mapagkakatiwala ang kind of leadership yan.
yung hindi decisive, yung hindi perseverant. Ako po per se, susunod lang ako dun sa leader na alam ko po na gustong ipatupad yung mga plano. Pero yung mga leader na alam kong atras abante, nako po, hindi mo ako kayang pasunurin. Dahil hindi po ako ganong klase ng tagasunod lang. I want somebody who is goal-oriented. I want somebody who is into pursuant of what is planned. And B, we will have to be disciplined or self-controlled. C, we will have to count the cost and be willing to pay the price of our dreams. Wala pong goal na madaling abutin. Wala pong goal na isang click lang ng kamay na achieve. Talaga pong kailangan ng pagtatrabaho, kailangan po ng mahusay na pagtupad. And we will have to strive for excellence in all that we do. We will have to cultivate a godly sense of priority. Kaya nga po, setting goals and prioritization ito eh. Ano po? We will have to manage or utilize our resources wisely. This includes how we manage our time, and this includes how we manage our money. Those need to take place if we are to achieve our goals. Amen? Now, how do I establish my priorities in my life? Sabi po ni Apostol Pablo, Philippians 1:9-11. Ito po sabi niya. And this I pray, that your love may abound still more and more in knowledge and all discernment, that you may approve the things that are excellent, that you may be sincere and without offense till the day of Christ, being filled with the fruits of righteousness which are by Jesus Christ, to the glory and praise of God. Other translations of verse 10, so that you may always approve better things, that you may learn to prize what is value, so that you may discern what is best. Yan po yung iba't ibang translation ng verse 10. Sabi po ng New Living Translation, for I want you to understand what really matters. When we talk about priorities, we are talking about the value that we ascribe to things in relationship to the other things in our lives. Hindi po ba pwedeng pag nag-set ka ng goal kontra doon sa ibang bahagi ng buhay mo? Dapat po, hindi lang naka-align sa gusto ng Diyos, dapat po naka-align din sa ibang mga prioridad ng buhay mo. God wants us to value what is most valuable. He wants us to value what He values. Amen po ba? Po? Priorities represent the order of things on which you spend your resources. Kung anong inuuna mo, time, energy, and money, that represents the order of things kung anong mahalaga sa buhay mo. Yan ang pagpapahalagahan mo ng oras, ng enerhiya, at ng pera. Kaya kung saan mo daw ginagamit ang oras mo, ang lakas mo, at ang pera mo, yun ang priority mo. At kung tama, mga kapatid, ang goal mo, tama ang priority mo, anong dahilan para hindi magtagumpay? Kaya ang evaluation at the end of the day, kung hindi tama ang prioridad at mali ang goal na isinet, pagod ang evaluation. Pagdating ng evaluation, makikita puro negatibo, puro hindi nagawa, puro hindi nangyari, puro pagod at pag-aaksaya ng oras, enerhiya at pera. Walang bunga. Walang bunga kung hindi pagod at hirap at pag-aaksaya ng oras. If you want to find out what is important to you, then check your check stubs. Check nyo mga kapatid, yung online banking transaction niyo. Doon malalaman kung anong prioridad niyo. Because where your treasure is, there your heart will be also.
Yan po ang malinaw na malinaw. Sabi nga, we all operate with a set of values or priorities. Some are godly values or priorities. Some are selfish values or priorities. Alin dyan ang pangunahin sa buhay natin? Lahat po tayo, we operate with set of values or priorities. Yung leadership na simbahan, yung mga pastor, anong prioridad? Kaya ang mga simbahan, taon-taon naman nag-i-evaluate eh. Ano ini-evaluate? Activities lang ba? Dapat hindi lang yung activities ang ini-evaluate. Ini-evaluate po yung kabuuan. Lalo na ang mga leader. I-evaluate nyo po kung yung effectivity ng inyong leadership. Mahirap man pong tanggapin, pero dapat yung leader umupo sa evaluating situation. At evaluate ninyo, in all honesty, kung karapat-dapat pa ba kayo o hindi. Hindi naman nakakayang mag-resign o iwanan ng posisyon kung hindi naman kaya eh. Kesa mairaos nang wala namang ginawa. These priorities govern most of the choices that we make in life. Kaya whatever your priority is, it will govern your choices. Ano pang aasahan natin? Kung hindi naman, iyon ang prioridad. Kaya mga kapatid, yung usapin ng doktrina, pagtuturo ng doctrine, weather lang yan. At kung gagawin lang itong weather, para lang kung panahon niyang pabugso-bugso, minsang mainit, minsang makulimlim, minsang uulan. At pag hindi ito ginawang prioridad, at hindi tinindigan, at hindi ginawang pangunahin sa simbahan, lahat po, wala pong mangyayari dyan. Kaya kami rito, alam namin yung priority namin. Alam ng Unida Christian Church of Canada kung ano ang mahalaga. At ang doktrina isang bagay na importante para sa amin na mahalagang maituro sa mga kaanib ng simbahan. Our priorities are often constructed on the basis of the relationship of the various aspects of our life. Because our life consists of several aspects, including 1. Spiritual life. And this deals with our relationship to God. B. Family life. This deals with our relationship to our immediate and extended family. C. Church life. This deals with our relationship to the local church and the people of God. D. Ministry life. This deals with our relationship to our ministry in the body of Christ. E. Vocational life. This deals with our relationship to our career or work life. F. Social life. This deals with our relationship to friends. Personal life. This deals with our personal pursuit of happiness, entertainment, hobbies, etc. Tandaan ninyo mga kapatid, yan po ang bumubuo ng madalas na prioridad ng ating mga buhay kasi apektado tayo ng lahat ng relationship na yan. Yan po ang buhay natin eh. Meron tayong spiritual life. Kumusta? Gaano katibay? Gaano na kamature ang ating spiritual life? Family life. Mahirap po maglingkod sa Panginoon. If you have a ministry life, ang hirap pong maglingkod kung yung family life na yan ay poor. Kung yung family life na yan ay puno ng conflict. Kung yung family life na yan ay hindi maayos. Kaaway mo nanay mo, kaaway mo kapatid mo, kaaway mo asawa mo, kaaway mo anak mo. Hindi po yan magiging epektibo. How healthy those life is. Mahalaga yun sa mga pagpaplano mo. Mahalaga yun sa mga goal na iseset mo. Kaya desisyon lang naman lahat yan mga kapatid. Pagpapasya lang naman ang kailangan dyan. Mag-set ka ng goal sa lahat ng bagay na yan. Sa spiritual life mo, ano goal mo? Sa family life mo, ano goal mo? Sa church life mo, ano goal mo? Sa ministry life mo, ano goal mo? Vocational, social, personal. Ano goal ninyo?
all these aspect of your life are competing for the same resources. Your time, energy, money. Now the question, what place do these things have in our life? Ano po ang nangingibabaw sa mga bagay na yan sa buhay natin? Napag-isipan niyo po ba yan? Napag-isipan nyo? Sa bagay, yung iba naman, walang spiritual life eh. Pag walang spiritual life, wala na rin tayong pag-uusapan. Sabit na po lahat yan. Sabit na pamilya, church, ministry, vocational, etc. etc. Kaya nga po, napakahalaga, nilagay sa ibabaw yung spiritual life eh. Because the growth of your spiritual life will determine the growth of all those succeeding. The growth of your spiritual life will determine the growth of your family, church, ministry, vocation, social, personal. It all boils down to the very first. And that is spiritual. Amen po ba mga kapatid? Yung kwento ni Maria at ni Marta, dahil inuna ni Maria ang paglago ng kanyang spiritual na buhay, lahat po ng bagay, pati ang paglilingkod magiging tama. Pero pag hindi, gaya ni Marta, magrereklamo ka lang. Gaya ni Marta, sisisihin mo ang Panginoon. Sisisihin mo yung mga tao na kapaligid sa iyo. At lahat ng bagay, magiging failure. Number 4, God wants each one of us to submit our priority system to Him. Yan, nais to ng Diyos. Bakit? God wants us to do this because 1. He wants us to achieve our destiny and He want to fulfill His purpose. May layunin siya sa buhay natin eh. Kaya ang gusto niya, ma-achieve ito. B. Success is God's plan for all of us. And living for God is a most joyful path that leads a most abundant life. Psalms chapter 1 verse 1 to 3. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manlilibak. Kapag hindi ito ginagawa, mapalad siya sapagkat para siyang puno na natayo sa siping ng agos ng tubig. Ang kanyang mga sanga ay lumalaki, ang kanyang puno ay tumitibay, ang kanyang mga dahon ay sumasariwa, at anumang kanyang goal ay giginhawa. Version ni Pastor Ruel, yun ng Psalms 1 to 3. Pero yung pong plano ng Diyos eh. Anumang mga balak ng taong ito, ng Psalms chapter 1 verse 1 to 3, ay giginhawa. And you will experience the joy of Jesus, of others, and yourself. Amen? Now, bukas po, ipagpapatuloy pa natin ito. Meron pa hong natitira na ilang mga bagay bago tayo pumunta sa next subject ng organization. Po, organization ang susunod nating topic, pero tatapusin ko po muna ang part 3. 8:30 na po mga kapatid. Pagpaumanhin po ninyo, talaga pong lagi akong sobra sa oras, saglit po tayong tumungo, tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan, marami pong salamat sa iyo pong pangunguna uli sa amin sa pagtuturo ng kahalagahan ng bagay na ito. Tulungan mo po kami na maipamuhay ang katotohanan ng mga mensaheng aming napakinggan. Turuan mo po kami, Panginoon, na maging mahusay sa pagpaplano at pagpaprioritize ng mga bagay-bagay. Dinadalain ko po ang aking mga kapatid, ang iba't ibang mga karamdaman at pinagdadaanan sa buhay. Ang apo ni Nanay Gina Medalla, nilalapit ko po sa iyo na iyo pong hipuin at patuloy pong pagalingin. Si Ate Telly Hernandez, nilalapit po namin ang kanyang karamdaman sa iyo, ang patuloy pong pagkilos
kay Ate Yoli Dipol, kay Ate LV Paredes, sa mga kahinaan ng kanilang mga pangangatawan, kay Ate Tessie Chu, kay Tita Myra. Yung vaccination, sana po ay hindi naman ganun nakaapekto sa kanyang kalusugan. Ang mga mahal namin sa buhay, si Tito M.A. Paredes, ang akin pong may bahay, si kapatid na Tess Castillo na aksidente po, dinadalangin namin sa iyo. Ang kapatid na Daisy na manugang ni Nanay Elong Santarin, si Ate Ruby na sinisikmura, dalangin Ruby pakinggan, na sinisikmura, dalangin ko po sa iyo ang patuloy na pagpapala at pagpapagaling sa kanya. Dinadalangin po namin ang Kakang Lole Atanasio, patuloy po na kagalingan para kalakasan para sa kanya, at idinudulog po namin ng iyong patuloy na pagpapala ang maranasan ng mga may edad naming mga mahal sa buhay. Si Tatay David Marasigan, si Nanay Elong Santarin, si Nanay Honor Santarin, ganon din po si Nanay Engay, ang patuloy na pagpapala mo po kahit kay Nanay Tating. Patuloy na pagpapala mo po, Panginoon, sa kaibigan po, kay Kuya Nestor Sinfuente, ang pamilya po ni Ate Mirna Sinfuente, ang buong sambahayan po ni na Ate Nene Enriquez, pagpalain mo po ang kanyang mga anak, ang pinsan po ni Ate Maricruz na si Christine na dumadaan po sa chemo, patuloy pong dalangin. Ganon din po, Panginoon, ang patuloy na pagpapala mo sa aking hipag na si Ting. Sinadalangin po namin sa iyo ang kanyang patuloy na paggaling. Ganon din po, dinadalangin ko sa iyo, Panginoon, ang kapatid na ang Ate Divine Purificacion at ang kanyang anak na si Gia. Patuloy po na ininalapit namin sa iyo na nawa ang iyong mga pagkilos at ang iyong mga kabutihan ang maranasan nila. Yun pong anak ng kaibigan ni Kuya Manix Cruz na si Claire Lucas, dumadalangin po kami ng paggaling din sa kanya. Inaasahan po namin ang patuloy na pagkilos mo maging sa sambahayan po ni Helena Villaflor, ay ikaw ang siyang inaasahan namin na patuloy na magpapala at magpapagaling sa anumang karamdaman meron ng pamilya. Ikaw po, Panginoon, ang aming inaasahan. Sa iyo po ang lahat ng papuri, ang mga pagdakila. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po mga kapatid. Ang pagpapala nawa ng Panginoon ang maranasan ninyo kay Kumaring Ami Santos, good morning. Kay Lay Presa, kay kapatid na Maricar Lim, kay Ai Advincula, patuloy na pagpalain ka ng Panginoon, Ai, ang iyong likod. Dalangin natin na patuloy nawa na pagalingin ng Panginoon. Ganon din po kay Ate Yoli Dipol, Kuya Boyet Kerubin, kay Pastor Anver Bawar, magandang araw sa iyo, Pastor. Kapatid na Elizabeth Sanchez, Ate Yoli Kerubin, pagpalain po kayo ng Panginoon. Patuloy din pong panalangin para kay Ate LV Pascal, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kuya Emil Serrano, magandang araw po sa inyo. Nanay Gina Medalla, patuloy pong panalangin para sa inyong apo. Kapatid na Nerlin Sanchez, magandang araw. Kapatid na Mariby Frias, Kuya Larry Montillano, Ate Agnes Causaren, kapatid na Randy, pagpalain kayo ng Panginoon. Pastor Darrell Paredes, patuloy din po nating idalangin ang tatay po ni Pastor Darrell, si Kuya Danny Paredes. Sana po ay patuloy na kumilos ang Panginoon sa kanyang buhay. Ganun din po kay Ate Nelia Fernandez, pagpalain po kayo ni Kuya Rene dyan sa Amerika. God bless po. Kapatid na Sara Perez, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Reginald Vito, kung nandito lang sa Canada tong kapatid na ito, inordinahan ko na ito eh. Natutuwa ako sa paninindigan ng kapatid na ito sa doktrina. God bless you po, kapatid na Reginald Vito. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Kuya Eric Maynes, pagpalain po ang inyong sambahayan. Ate Cora Dolor, Ate Miriam Galvan, Nanay Carolina Bukiran, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kapatid na Jeng de la Torre Eusebio, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Marjorie at Darrell Almasar, pagpalain kayo ng Panginoon. Tita Myra Paredes Libertino, Brother Dong Kalunya at mga kapatiran sa Aristocrat, God bless sa inyong lahat. Ganon din po kay kapatid na Noel Andamo, magandang araw po. Ate Telly Hernandez, Ate Virgie at Kuya Alvin Darapisa, pagpalain po kayo ng Panginoon. Nanay Elong Santarin,
Kuya Ban and Ate Delia Magkawas, patuloy po kayong bigyan ng kalakasan ng ating Panginoon. Ganon din po kay kapatid na Pastor Conrad Malabag. Magandang araw po, Pastor Conrad. Ayan, minsan po ating pagsasalitain din tong Pastor Conrad Hindi ko pa lang po nakakausap So, ibubukas po natin ang pintuan ng Tinig ng Pag-asa pag Sunday worship sa mga pastor natin sa Pilipinas. Good morning po, Ate Leslie Tamundong. Magandang araw po sa inyo. Ate Ellen Gonzales at Kuya Monching, pagpalain po kayo ng Panginoon. At ang kapatid na Tess Castillo at ang kapatid na Bert Castillo, pagpalain kayo ng Panginoon. Ayan po mga kapatid, ipagpaumanhin na po talaga pong pag Lunes, pag morning, lagi po akong nang humahagunot Ano po? Alam niyo po ba yung word na humahagunot? Lagi pong nagmamadali. Ate Jocelyn Torquesa Lope, pagpalain po kayo ng Panginoon. At mag-ingat po kayo mga kapatid. Ate Evelyn Cameros, Kuya Nicandro Sarinas, ayan, magandang araw po sa inyo. At ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel. Magkita-kita po tayo bukas sa mga susunod pa ho nating pag-aaral dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.